minsan, gawan ka ng masama. Bilang tao, minsan parang affected ka kung hindi mo binantayan na spiritual growth mo. Kasi pwedeng ngayon, committed ako sa growth ko, pero baka next month hindi. Amen. Committed ako ngayon, pero baka next week hindi ulit. Yes. And next week, iba ang response ko sa situation na negative compared last week. Depende sa aking commitment sa growth. Pero kung from moment to moment committed ako sa aking spiritual growth, sa grasya ni Lord, patuloy kang mapagmahal sa lahat ng tao sa buong mundo. Amen. High five sa kapatid. Kasi ang hindi mo lang gusto, kasalanan. Ano lang hindi mo gusto? Kasalanan. Lahat ng tao mahalaga. Yes. Lahat ng tao special. Amen. Parang iba yung tsura natin. Nagawan ka ng masama, pero ang tao ay mahalaga. Yes. Aabutin mo pa rin siya. Yung iba hindi umaamin talaga. Nasa justisya, di ba? Siyempre, pag bumalik ako sa Bible, totoo itong sinasabi ko. Pero pag bumunta ako sa mundo, hindi ito totoo. Pero babalik ako sa Biblia. Amen. Pag sinabi na wala nang pag-asa yan na ito ang alam ko. Ang patay na 4 na araw na nakalibing na Lazarus, binuhay ni Lord. Amen. Kaya pati kukong patay, pwedeng buhayin. Amen. At parang walang kausap. Amen. Binuhay ni Lord, patay, 4 na araw na yun. May kausap po ba ako? Amen. Kaya sa Diyos, may buhay na pag-asa. Amen. Kaya pag bumalik ka sa salita ni Lord, lumago ka kay Lord, walang dead end sa'yo. Yes, amen. Are you still with me? Amen. Kagabi, naglilipat-lipat kami. Uy, sabi ko, naiwan yung isa sa loob. Buksan natin. Pag-press ng kapatiran sa lift, hindi na nagbukas, kundi nag-ingay yung lift. Alas 9, imagine na yun. Umiiyak sa loob. Tingin lang kami tatlong ganon. Sabi ko, pasok na lang muna kayo sa loob. Sige, gawin na muna natin yung gagawin natin. Hayaan mo siyang umiyak mag-isa. Amen? Amen. So, nag-standby ang lift sa 6th floor. Nag-iyak. Amen? Parang kinurot siya. Sinayaan ko lang. Nag-ayos ako, nagligpit ako. Sila naman inayos yung mga, ano ba to? Mga paper bags na pagkadami-dami. Alam mo? Amen? Kasi plano dyan, ipauwi ko sa Pilipinas. Sa Pilipinas, mahalaga ang paper bag na magaganda. Yes. Tama ba ako? Amen. So, Phoenix, lahat yan inayos. Tsaka ako po yung walang ganong panahon na mag-fix kasi everyday service. At minsan, pag sobrang pagod ako, pati mind ko, hindi na gumagana, i-rest ko muna siya. Amen? Amen. Kasi babagal ka pag pagod ka, kaya magpalakas ka muna. Amen. Hindi Facebook ang magpapalakas sa'yo, magpahinga ka. Amen. High five sa katabi natin. Patulog ka. Amen? Amen? Doon pinapatulog ka ni Amo. Amen? Amen? Tapos, nagkaroon ako ng promptings from the Lord na i-check ko. At nung binuksan ko, sabi ko, umaandar na siya. Amen? Mandar na siya. Inayaan ko na siya umiyak. Umandar na rin siya. Amen? Pero pagka hindi ka lumago sa spiritual, paano na to? Wala tayong dream. Nag-iyak-iyak siya. Nakastop sa 6th floor. May kaso tayo. Tayo ang gumalaw. Ganun ka na. Muring-muring ka pa. Di namumutla ka na. Pero pag lumago ka sa Panginoon, ito ang alam mo. Nakita yan ni Lord bago yan nag-iyak-iyak. Yes. At alam ni Lord ang kanyang gagawin. Amen. Nasa katabi natin. Kaya, pag lumago tayo spiritually, mapayapa ang puso natin. Kahit magulo ng mundo. Sino gusto ng gano'n? Mapayapa ang puso. Amen. Lapakan natin. Amen? Tapos may mga naganap kagabi. Tapos sabi agad na anak ko, tapo na yan, mami. Sabi ko, hindi. Kasi may gamit sa loob. Alam mo yan, natakot na yung anak ko na high blood. No? Pag sinunod ko yun, bata yun, hindi yung grown up spiritually. Sabi ko, okay, akong bahala. Bubuhatin ko ito. Amen? Kita mo naman how gentle I did it.
para wag sumabog na sa pintuan mismo ng building. At ang galing, walang taong pumasok at magalit pag kayo nandyan. Kasi control ni Lord ang lahat. Amen. Kasi sinubok ni Lord uli yung patience ko sa ibang area. Amen. At binuhat ko siyang parang baby yung nahulog. Amen? So, ipasok muna natin sa loob ng bahay. Tanggalin muna natin yung laman. Tinawag ko si Tatay, Dad, nawasa kasi itapon nyo na lang. Amen? O, tinanggal namin ang laman. Tapos, halika na, Joy, itapon na natin. Alam mo kung di ako grown up, binuhat-buhat pa ito, tapos wasak naman. Ganun ang mukha mo. Magagalit ka. Pero pag lumago ka pala kay Lord, madali mong maintindihan. Amen. May purpose. Amen. Kaya sa nangyari kagabi, nakita ko, pinalago na naman ni Lord ang aking faith. Amen. Amen. High five sa katabi natin. Diba, parang cute naman ang high five. Amen, amen? Tapos nung nasa taas, nakalkal ko na lahat. How are we going to carry this? Alam mo, bata eh, hindi pa siya grown up. 18 years old, marami pa siyang hindi alam. Mabuti, 18, marami hindi alam. Pero meron iba, 3, 18, wala talagang alam. Gusto niyo pa ituloy ito? Nalagyan ako, di umingit ang ulo, masa. Umulan, ba't umuulan? Pati umulan, nagagalit siya. Lahat nakasar siya. Sino dito ang gustong maging mabait? Amen. High five na naman. Gusto niyo pa ba itong pinag-usapan natin? Spiritual growth po ito. Sabi ko, anak, just relax. Sabi ko sa kanya, okay, we just lie it down again kasi wasak siya. We carry like a baby. Amen? Nag-carry siya. Gumanda na mukha niya. Eh kung pareho kaming bata mo nga, ba't siya wasak siya? Pag-away na kami. Ang itsura namin, ang papangit na namin, matutulog ka na lang, pangit ka pa. Sa katabi natin, maraming ganon. Maraming ganon. Born again pa. High five! Amen? So, abang tinutulak ko yung kariton kasi ang galing na aming tinitiran. Malapit kami sa rubbish area dyan sa Wan Chai Park. May katabing rubbish area yan. So, likod lang yan ang tinitiran namin, lipatan namin. Sabi ko, anak, ganito lang. Dahan-dahan. Oh, look at me. This is how you push. Okay? Pagdating doon, dadali ko sa loob. Sabi sa kaya, sabi na yung ching. Basta sign language lang kami. At least may marriage ako marunong mag-check. Sabi niya, mami, outside. Nakita ko ngayon yung, alam mo yung karito nila, na kahoy. May nakapatong na kama. Sabi niya, put on top of the bed. Yan ang meaning nun. Ganon. Amen. Sabi ko, okay, mami, let's just put on top of the bed down. Okay. Eh, mabigat siya ulit. Tuwing gano'n namin umaandar yung kariton. Maraming kariton umaandar din. Sabi ko, anak, ganito, just hold this card, yung trolley, yung kariton, yung pinagpatungan na. I will carry it. Dahan-dahan kong ginawa. You know what I did it? I'm showing to my daughter na kahit anong pressure, you can be cool. Amen. Sa tabi natin, klaro. Claro. So that trial was for my daughter. For her. Kasi pagka may nangyari, why like this? Naasar agad siya. So, kailangan mo siyang sampulan. Eh, ano nakikita ng mga bata na sample? Para-parehong may bante. Kasi no dito gusto magamit ang buhay niya. So, puro mo na ito illustration. Wala pang point 1. May kopya naman ka sa point 1. Anong point number 1 para makalagot tayo? Na mahalaga? Importance of grace. Mahalaga ba ang grace? Ang grace sa Tagalog, biyaya. Sa English, define this. Grace is favor that we do not deserve, but we receive. Favor na hindi mo dapat tanggapin, tinanggap mo. Ang minimum, 4,990 na sweldo. Tama ba? Yes. Hindi naman ganun karaming trabaho mo, pero ang sahod mo, $7,000. Anong tawag doon sa sobra? Grace. Tagal nyo naman sumagot, laksan nyo. Grace. Tapos every year, may 14 days ng holiday sa Philippines, bayad at binigyan kanina mo ng sweldo. Anong tawag doon? Grace.
Tapos, tuwing holiday mo, at every year, meron kang 1 year salary bonus. Every year. Ano tawag doon? Di ba yung deserve? Wala yun sa kontrata. Ang tawag doon ay grace. Tapos sabi ni Amo, Auntie, this is now the rule in my house. Every day, of course, when you're on holiday, it's up to you what you want to do outside. But during your working days, for 6 days, I want you 1 to 2 p.m. every day, drop everything, stop working. Of course, you off the stove if you're using it. And then go to your room and then sleep for 1 hour. Anong tawag doon? Grace. Yan ang grace. Hindi mo deserve na receive mo. Nakaka-receive ba tayo ng grace daily? Yung pagbangon mo, alam mo pang pangalan mo. Amen. Anong tawag doon? Grace. Hinga ka ng hinga. Libre ang oxygen. Anong tawag doon? Grace. Maraming Kristiyano hindi nila alam na tumanggap siya ng grace na walang tigil. Kaya ngayon, aralin talaga natin to. Tumatanggap ba tayo ng grace mula sa Diyos? Amen. Kung magkaganon at clear ito sa akin, ano nakalagay sa Biblia? 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord, Savior, Jesus Christ. Dapat lumago ka sa grasya. Yung favor na binigay sa'yo, hindi mo deserve na receive mo. So, ibig sabihin ko, lumago ako sa grace na ganun ako ka-favored, what I receive, I give. Inaway ako, magbibigay ako ng grace. Hindi mo masagutin ng Grace. kung clear sa akin talaga ang grace, marunong din akong magbigay ng grace. Amen. High five sa katangan natin. Ibig sabihin, lumago ka na talaga sa spiritual life kasi lumago ka sa grace. Amen. Medyo bago ang kasama mo sa bahay, medyo nag-a-adjust pa, mahina pang pick up kasi Philippine version ang alam niya sa trabaho. Hindi niya pa alam yung Hong Kong na lahat detail. Ito, basahan sa lababo, pang toilet, hindi halo-halo, sabi ay halo-halo yan. Tama? Eh, sa Hong Kong iba sa lababo, iba-iba pa yan. Kaya mag-isip ka. May gusto po ba ako? Amen. Eh, yung kasama mong matagal, nasa Hong Kong, walang ka grace, puro asar. Hindi siya lumago sa grace, ibig sabihin, hindi siya grown up spiritually. So I pray, dahil na-diagnose nyo na ngayon, magtyaga kayo sa walang grace. Amen. Sa tabi natin.